about these weeks? Which which? Weeks. Weeks? Yeah. Yeah, what? It will rain? Papa, Jesus, no, work for 6 days. No, he worked for 7 days and Saturday is rest day. He admired the creation he made. Ito muna kami tambay. Alam nyo ba, pinapakuluan ko pa yung suman doon kasi yun yung breakfast natin ngayon. Teka lang, hindi kami kita. Diba? Grabe yung ulan. So, ito guys, ang breakfast namin. Alam nyo ba na si Deepak ay gustong-gusto niya itong suman? Ayan, gusto niya ang suman. Ang ganda ng aking ano ah. Ang ganda guys ng aking patungan ng camera ko. Mas madali ito gawing tripod. This is more easy. Tingnan nyo guys. Oh. Tingnan nyo. Mas madali siya i-rotate. Tapos yung iPad ni Johan, natatawa ako ah. So, maganda yung weather namin for today. Natatrack si Deepak. So, good morning sa inyo. And today is what day? Tuesday. Happy Tuesday sa ating lahat. So, breakfast tayo guys. Ubos na yung suman nyo. Gusto niya itong suman. Si Mandira din gusto din. You like ya? Pag tinatanong ko siya, you like it, natatawa siya kasi maalala niya naman yung namin ni Ama. Speaking of Ama, guys, nag-miss ko siya kay Deepak ng isang araw. Sabi ko kay Deepak, baka na by mistake lang. Sabi niya, hindi baka na-miss niya yung luto mo. Loko-loko talaga ito. Sabi ko, hindi baka magka-cash advance sa'yo. Tawa kami talaga, So guys, kain tayo. Suman, baka malaglag. Sarap talaga ng suman ko, Hinatid ko si Johan, mabasa talaga siya. Buti yung suot niyang jacket, waterproof yun. Kala ko pinapanood, hindi pa kala ko yung Olympics na talagang sobrang yung intense, yung sound, yung music. Yung pala yung baha dito, yung river, ang taas-taas. Ganito yung problema dito pag ganito, yung na walang tigil. Sa atin din naman, di ba? Pero dito, para mahina talaga ba? Kung sa mahina, sobrang mahina talaga dito, guys. Kumbaga lugmok talaga. Ay, wala talaga, guys. Grabe. Kaya, di ba, nakita niyo naman si Mandira, natatakot siya pag mga ulan-ulan kasi simpleng daan lang. Disgrasya naman, hindi naman natin ma-avoid dahil hindi naman natin malaman, di ba? Knock on the wood muna tayo. Pero what I mean to say, dito kasi kahit nasa daan, nakita nyo naman nung last na i-share ko sa inyo, kahit sa daan lang bigla ka na lang mawawala. Gawa nga yung daan nila guys dito, hindi talaga maayos ba? Katulad nung motor, nawala na lang siya bigla kasi sobrang lakas ng tubig, sobrang lakas ng ulan, yung kanilang paggawa ng mga daanan, hindi talaga maganda yung pundasyon. Kaya siguro may mga malalalim na kaya nangyayari yung mga ganong-ganong bagay. Kaya natatakot si Mandira pag mga ganitong ulan. Dahil ngayong baha, mabilis bumaha dito. Ay, grabe yung mga balita guys. Kaya mag-pray na lang tayo. Tsaka by the way pala guys, ang tawag sa amin sa Ilonggo, hindi ito suman. Kasi sa amin, pag sinabi mong suman, biko naman sa amin ang tawag. So pag sinabi ko, kunyari, pag sinabi ko sa kapatid ko, ang kinain ko ngayon is suman. So, sasabihin niya sa akin, wow, gumawa ka ng suman? Oo, suman means, ang ibig sabihin sa amin, yung biko, guys. So, kaya para hindi kami magkalituhan, sinasabi ko na lang, ang breakfast ko ay butong. Butong naman sa amin is ito. Ito nga yung suman. Sa Tagalog, suman yan, di ba? So, ayun, yun lang ang may share ko muna sa inyo at balikan ko kayo mamaya-maya.
So guys, since may mga natira akong gulay sa ref, ito yung zucchini nung isang araw, yung kalabasa, yung okra kahapon, may mga sobra ako. Ilagyan natin ng isang patatas. So guys, hugas time na tayo. Busog na busog kami ni Deepak. Thank you Lord. Alam nyo, sarap na sarap kami sa ulam namin. Masarap pala ito. First time ko itong lutuin na minix ko siya sa kalabasa. Kasi usually pag nagluluto ako, ginagamitan ko lang siya ng patatas at saka okra. So ayun guys, at least may idea na ako. And yun pala, may share pala ako sa inyo. Nakapagsabi sa akin na matagal na daw ako sa abroad. Pero bakit daw wala akong may naipon? So ako naman, di naman ako nasasakta sa ganong salita. Dahil totoo naman yun na wala akong may naipundar. Pero proud naman ako, despite sa wala akong may naipundar, proud naman ako guys na kahit papaano na manage ko na ipagamot yung nanay ko sa sakit na cancer. Kahit hindi man siya gumaling kasi syempre hindi man natin hawak ang buhay, 'di ba? Kumbaga time na niya talaga yon. So wala na tayong magagawa. Ang importante, hindi tayo nagpabaya. And inuna ko yung pamilya ko kaysa sa sarili ko. Syempre dalaga ako, wala pa akong mga responsibilidad na talagang may pamilya ako o may sariling pamilya ako, 'di ba? Kung ano yung kumbaga guys pangarap ng magulang ko, gusto kong tuparin yun. Yun ang naging priority ko. Hindi ko yan pinagsisihan na wala man ako may naipundar, na bahay at lupa. And proud naman ako na kahit papaano, yung pangarap din noon ng mama at papa ko na matubos ang lupa kasi yun ang promise ko sa kanila. So natubos ko yun. Marami kaming pangarap at marami akong pangarap pero hindi sa sarili ko guys na pangarap. Kung hindi para sa magulang ko. Pero hindi ako nagsisisi guys. Kaya siguro talagang sobrang bait lang ni Lord sa akin at binigyan niya ako ng mabait na asawa and napakabuting pamilya na napuntahan ko dito sa Nepal. Ayun lang guys, nung sinabihan ako nung tao na yun, tagal ka rin pala sa abroad pero wala ka man lang may naipundar. Yun ang sabi niya sa akin. Ang sinagot ko lang naman sa kanya is, at yun, ang sagot ko rin sa kanya is, kasi hindi ko inuna yung sarili ko. Kasi kung inuna ko lang yung sarili ko, paano na yung magulang ko, bago ako umalis, na niremind nila ako na, Day, yung lupa, huwag nating kalimutan. Kasi isa yun sa mga wish ng nanay ko na matubos yun. So yun ang pinakauna kong project, ang tubusin ang lupa namin. Sa hindi inasahan, nakasakit siya biglaan. So ayun. Ayun guys, and actually yung mga plano-plano na hindi dapat ganon, may mga sitwasyon talaga na hindi natin in-expect na mangyayari. Ako naman kasi, parang for me, nasa tamang place na talaga ngayon para sa akin. So wala akong may pinagsisihan guys. And at least yung lupa namin, natubos ko siya, hindi siya nawala. Yun nga lang, yung mama ko, hindi na siya talaga gumaling kasi alam nyo naman ang sakit na cancer, miracle na lang talaga kung gagaling siya. Pero wala, kumbaga time na niya talaga. And ayun, gusto ko pala magpa-thank you kay Ate Lani dahil nag-message sa akin si Ate Lani. Sabi niya sa akin, gumawa daw ako ng pangontra sa mga higads. Binigyan niya ako ng idea paano gawin yung guys, yung pangontrahigad. So, itry natin yun. And kagabi, may sinabi rin si Ama sa amin patungkol dyan sa higad na ilipat daw namin yung mga halaman doon sa itaas. So, sabi ko, sa taas ang dami din. Ibig niya sabihin, paarawan daw namin yung mga halaman. Ewan ko kung ganun yung pag-iintindi ko.
may sinabi siya kay Dita. So, sabi ko sa kanya, Ama, sa taas, sa baba, sobrang ang dami-dami talaga. So, sabi nga ni Deepak, ito na kasi yung season and may nag-comment din sa akin. So, sa akin, alam ko naman yun, inaintindihan ko, hindi natin napigilan yun. Kaso lang guys, parang abala siya guys, minsan nandyan sila sa mga hagdan, tapos pangangati ng katawan natin, di ba? Parang hindi, kaya mas okay na yung prevention. Alam nyo ba yung sinampay namin kahapon? Hinayaan ko na lang doon guys. Kasi nga, wala man kami magawa na. Bigla na lang umulan nung paglabas ko. So sabi ni Dipa, kayaan mo na yan. At least nabandawan ulit ng ulan. Ang mga nilabahan namin guys. Malapit na rin ang exam nila ni Johan. Sa Friday na, sabi niya, pero mama, after ng exam, wala daw sila bakasyon. So this time, parang ang dami nilang guys, mga events. Kasi next month, teach na eh. Yung fiesta ng mga kababaihan guys. Okay yung ganitong weather kasi parang hindi siya mainit. Meron kasing weather na maulan pero mainit. Mamaya bibili ako ng prutas kasi wala na kaming prutas. Alam nyo, bumibili ako ng saging. Ang bilis lang niya maghinog. Sayang. Kaya hindi ako bumibili na ng mga tag-dosena na saging. Sa bilihan ng sa bagay. Sana makabalik tayo doon.